Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kababayan, kamusta po? Magandang buhay. Welcome po ulit sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Quick reaction lang po muna tayo ngayon kasi meron pa akong trabaho. Sumaglit lang. Pero bago yun, maraming salamat po sa patuloy na suporta. Welcome po mga bagong pasok sa aking YouTube channel. Salamat po. At sa kayong mga datihan na po riyan, maraming salamat sa patuloy na suporta. At ang bibigyan ko po ng reaction ngayon ay dito po kay Kilaka Business Official. Ito po yung upload nila na yung after nung pumunta sila doon sa lote na nabili nila sa Bulacan. Merong dumating na bisita at nagbigay ng biyaya, mga blessings, yung mga nakabox-box at saka yung cash. At doon po natackle yung about sa silver wedding anniversary nila Pinuno this coming year. 25 years na silang kasal. At yun nga natanong ni Pinuno kung ano yung stand natin if magpapakasal ba sila or ano yung gagawin kasi nga si Papa din hindi pa nakakasal. Yung sa akin kasi base sa mga ninuno ko, yung nakagisnan ko na ang bawal naman kasi sa pamahiin natin na sa Filipino, yung sukob. Ibig sabihin nun yung the same na taon na ikakasal kahit ano pa yan, kahit anong petsa, tapos anong buwan, basta the same year, yun po yung bawal. Pero hindi ko lang alam kung yung halimbawa sa nanay, tapos yung sa anak na ikakasal, pero parang family pa rin kasi, parang hindi pa rin maganda sa pamahiin natin. Kasi yung pagkakaintindi ko, pagkakaalam, once na family, sukob daw yung blessing na isa doon ang magiging, hindi magiging successful, yung may mga negative, parang mag-aagaw sila ng energy, parang ganun yung dating. At saka isa pa na pamahiin natin kasi marami pero yung naano ko lang, yung once na nag-set ka na ng schedule, anong date ang kasal mo, hindi na talaga siya pwedeng iurong. Isa yun sa pamahiin natin. Pero yun, kung deserve naman talaga nila Mr. and Mrs. Ka-Business na gawin nila yung anniversary na yun, yung pakasal sila ulit, okay lang yun para sa akin. Congratulations. Kasi bihira yung nakakapag-celebrate ng ganun. Diba? So, maganda yun para andyan malalaki na yung mga anak nila. Okay, diba? So, idadagdag ko na rin dito sa aking reaction yung pagbisita rin ni nila Ka-Business yung 10 oras ng madaling araw na 2 a.m. kay Bong na pinuntahan nila ito. So, makikita natin talaga ito si Bong. Isa pa itong may problema talaga siya na bigo talaga siya sa pag-ibig. So, makikita natin yung naging sitwasyon niya sa time na yun na malungkot siya. At yung alibay niya na hindi pa siya papasok. Ayaw pang pumasok. So, parang pinalilipas na yung panahon, yung araw niya, yung oras niya sa labas. So, aantayin natin yung time na usapan nila Ka-Business kasi nga nag-off cam na kasi ayaw din talaga sumagot ni Bong, paulit-ulit na lang na saka na wag muna sa susunod na. Abangan natin sa Monday kung talagang papasok na si Bong. At pag hindi mangyari yun, mayroon naman sinabi si Ka-Business kung ano yung gagawin sa kanya. Malamang talaga ituloy na sa rehab yun ulit. Diba? So, nakakaawa. Hindi naman ganyan si Bong kung hindi siya umasa ulit. Talaga ini-expect niya na makakasal siya ngayong February. Kaya parang hinayaan na lang niya yung buhay niya. Diba? Pero dapat talaga may tawag dito Kumbaga mailigtas si Bong doon sa kanyang pagkakadepressed na nangyari sa kanyang buhay tungkol sa love life. Kasi mapansin naman natin nung dati, hindi naman siya ganyan, masayahin siya. Pero ngayon nung nangyari sa kanya na nandun na siya sa frustrations na hindi na yata siya makakapag-asawa, lahat na lang inaluloko siya, yung parang pinapaasa, ganun. Nandun siya talaga nasa siya ngayon, kumbaga down na down niya yung si Bong. Nakita natin yung itsura niya, grabe, nangitim, ang payat, wala na sa linya yung kanyang itsura. Parang bahala na parang wala siyang pakialam kumain man siya o hindi, wala siyang pakialam. Wala na siyang pakialam sa buhay niya. Pero maraming salamat nila Ka-Business. Punantahan nila kasama si Intoy at saka si Bornok. Biruin niyo yung malasakit nila, yung pagmamahal nila kay Pong. Kasi nga hindi nila maabutan pag-araw Kaya
pinuntahan nila ng ganong oras, 2:00 talaga namang nandoon na. Kasi possible, halimbawa kung hindi ganong oras, baka mamaya, kung 10:00 bago mag 12:00, baka nasa labas pa yun. So sure na yun, 2:00 madaling araw nandoon na, naabutan nila kahit papano. At least hindi siya nakainom. Sabi nga ni Pinuno, nakapaligo na. Pero nandun pa rin talaga tayo sa niya, sa isip niya na hindi pa rin niya makalimutan yung ang nangyari. Akala niya sinisisi pa rin siya yung mga ganun, pero hindi naman na. Pero sana talaga bumalik na si Bong para, naman na siya, maayos na ulit yung buhay niya. At sana, wala nang kung mayroon mang babae talaga magkakagusto sa kanya, yung gustuin talaga siya kung sino siya. O diba? Tayo na lang natin. Pagprin na lang natin si Bong na hipuin ang kanyang puso, yung kanyang isipan, na hindi siya nag-iisa. Meron siyang pamilya. Nandiyan ang ka-business family na nagtotoong nagmamalasakit sa kanya. Na bumalik na siya doon talaga kasi mahal siya eh. Hindi siya kayang tiisin nila ka-business. Sobrang nag-aalala. Kasi nga naman, ang laki na rin ng yung panahon na na-invest nila kay Bong, yung pagmamahal sa tagal ba, ay ilangan naman babaliwalain na lang yun. Alam natin kung paano nila binago si Bong. Tapos ngayon, dahil lang sa pag-ibig, ganyan na naman, ganyan siya ngayon. Yun ang rason talaga, yung pagmamahal, yung sa babae na inaasahan niyang magkakapamilya na siya pero hindi natuloy. So yun talaga ang alam kong rason para kaya nagkakaganyan si Bong. So pagprin natin si Bong, mga ka-business, mga kapabayan, kapapi at kalingap, na bumalik siya sa bahay nila ka-business. Kasi nandoon yung mga taong totoong nagmamalasakit at nagmamahal sa kanya. Hindi pa naman katapusan ng mundo. May darating at darating talaga na para sa kanya. Nagkataon lang talaga na sabihin na natin, hindi pa talaga yun yung para sa makakasama niya habang buhay. Magtiyaga lang siya, magantay lang at ayusin yung buhay niya. So yun, ipag-prepare natin mga business na maayos niya yung kanyang sarili. Kasi walang ibang makakatulong din sa kanya na mabago yung sarili niya, kundi siya rin mismo. Nandyan lang nakaalala yung ka-business family. Pero nakaibong yan. Kung gusto niya pang baguhin ibalik niya yung dati. Ang ganda ng katawan niya nung nandoon pa siya. Paglabas niya galing sa rehab, diba? So yun ang inaasahan natin na sana magbalik na si Bong, yung dating siya na nabago na yung buhay. Ngayon kasi parang sabihin natin nag-backslide na naman siya doon sa dati niya. Papunta na siya roon pag hindi yan maagapan. Kung hindi siya laging napibisita, doon papunta na talaga siya. Wala na siyang pakialam sa mundo niya Wala na. Hanggang ganun na lang siya. Pero sana talaga mahikayat pa siya, bumalik siya sa ka-business family. So abangan natin yun, mga kababayan, ka-business, kapapi at kalinga. So lahat po ito na ginawa kong reaction, panoorin niyo po sa ka-business official, nandoon po ito. So hanggang dito na muna, sa susunod po ulit na reaction video, baka masunog ang aking niluluto. Sumaglit lang po ako. Maraming salamat at good morning po Ate Marilyn. Ingat po dyan lagi. At shout out po sa lahat ng nariyan ng mga nasa comment section ng aking mga reaction video. Maraming salamat po. Nagabayan tayo ni Lord sa araw-araw nating pamumuhay. So sa susunod po ulit. Bye-bye muna. Mga ka-business naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Taong Gala. Pakisuportahan po natin Taong Gala. Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Ma'am Fleurs Channel. Ma'am Fleurs Channel. Densyak TV. Densyak TV. PLC Katangay Vlog. PLC Katangay Vlog. Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright. Bira. Bira. May notebook pa talaga. Ang galing. Alright? Alright. Ang galing. Ang galing. Support po natin mga ka-business naming minamahal. Nagpaalam po sila. At ayan, mga reactors po yung karamihan dyan. At ito naman si Densyak TV ay solid ka business po yan na nasa abroad. At sponsor din po natin. No? Thank you so much po. God bless sa ating lahat.